So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no, nagsalita na nga po si Gibo Chidoro, si Secretary Gibo Chidoro, na isa na pong national threat ang Pogo. At alam naman po natin na yung Pogo, ang nagpasok po dyan, si Digong. So, ibig sabihin nun mga kababayan, napakawalang kwentang presidente po talaga ni Digong. Nagpapasok po siya ng national threat sa Pilipinas. Ayan ang lumalabas ngayon eh. Oh, so ngayon ito mayroong balita naman dito, basahin natin. Ang sabi dito, over 300 illegal pogos in the Philippines, says PAOCC. PAOK. Oh. So ibig sabihin ng mga kababayan, meron pong 300 illegal na pogo dito po sa Pilipinas. Ayan po ang Duterte legacy. Oh, ngayon, tingnan ngayon natin kung kailan po ito nagsimula. Okay? So, sabi dito. Okay. Okay. The Philippines is the host of more than 300 illegal Philippine offshore gaming operator hubs in various parts of the country. Presidential Organized Crime Commission, PAOK, Undersecretary Gilbert Cruz said yesterday. Di ba? So, meron na pong 300. Di ba? And then, sabi dito, okay. Continue. He said they have person of interest, including foreign nationals and Filipinos who may have helped the syndicates get their POGO operational. Okay. So Filipinos are hired as workers in services such as laundry, security, but those mostly in POGO hubs are foreigners, Cruz said. At least 160 foreigners were taken into custody from the POGO hub on the figure that 126 Chinese nationals, di ba? So sabi dito, we already have person of interest. There are actually names, but I am not at liberty to reveal it to you yet. The local government has issued letter of no objection last year. We are also checking year 2000, year 2021, and year 2022. For now, what are in our possession started in 2019, Cruz said. So, ibig sabihin ng mga kababayan, since 2019 hanggang 2022, dyan po talaga nagsimula po yung POGO. Di ba? And then, mga kababayan, ang sabi ngayon ni Gibo, di ba? Defense Chief calls POGO threat to national security. Isipin nyo mga kababayan, no? Ito po yung Duterte legacy na sinasabi nila. So yung POGO po na pinapasok po ni Digong, ngayon po ay threat of Philippine security na. Isipin nyo, di ba? Ito yung sinasabi ni Digong eh. Sabi ni Ma'am Lorraine Mamawag, no? During the pandemic, kasi wala daw pondo. Ito, nakailang content na tayo dito eh. So nagsimula po kasi yung POGO mga kababayan, 2016. Merong isang offshore company dito sa Pilipinas na PhilWeb tayo, no? Yung PhilWeb po na yan, kung hindi ako nagkakamali, ayan din po, gumagawa din po ng trabaho na parang POGO. So, ang ginawa po ni Digong noong 2016, hindi na po binigyan ng prangkisa yung PhilWeb na yan at pinalit na po yung POGO. So, ibig sabihin mga kababayan, kung 2016, kung kailangan po natin ng pera galing sa POGO, bakit nagkaroon tayo ng malinaw na taxation noong 2021 lang? Nakailang content na po tayo dyan mga kababayan. 2016, pinapasok yung POGO ni Digong, pero nagkaroon po ng maayos at hindi pa nga maayos or ng isang legal na taxation law sa POGO noong 2021. So, ibig sabihin nun, saan napunta po yung tax ng POGO mula 2016 hanggang 2020? So, saan? Sa bulsa ni Digong. Di ba? So, ngayon mga kababayan, sabi dito, national threat na nga raw po yung POGO sa Pilipinas na pinapasok ni Digong. Chinese-operated Philippine offshore gaming operators business in the country are threats to national security, Defense Secretary Gilbert Chidoro said on Wednesday. Mga kababayan, ito dapat yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Di ba? Imbis na magsalita si Sara Duterte regarding kay Kibuloy, regarding sa ICC,
dapat ang binibigyan madalas ng opinion ni Sara Duterte, yung Pogo nga po na ngayon po ay threat of national security na. 'Di ba? So ngayon, ito. According to him, the most effective way to weaken our enemy is to cause trouble in this country. Okay? So we are carefully studying. The government is working together to stop these activities. They do not have the right to do those activities here, he added. So ngayon mga kababayan, no? Okay. So panoorin na lang po natin siguro yung balita kasi may balita dito eh. Sige. Sige. Seguridad ng bansa ang Pogo ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Kasunod yan ang mga bagong nadiskubring hinihinalang Chinese military uniform sa Porac Pogo Hub. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa ika-6 na araw ng search operation sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, bagong set ng Chinese military uniform ang nakita. Kumpleto pati military boots. Mayroon pang natagpo ang hinihinalang military badge. Nitong nakaraang 2 araw na raid, 6 na Chinese military uniforms na ang narecover sa Pogo Hub. Ipinakita ng News 5 ang mga larawan ng uniforme sa military expert na si Jose Custodio. Isipin nyo mga kababayan, no? Sa mismong Pogo Hub, meron po mga military, Chinese military na uniform. So alam nyo, ang nakakatawa kasi dito, may isang DDS na tanga. Yung kaibigan po ni Kuya Inaro, na si Joey Cruz. Sabi ni Joey Cruz, yung mga nahuli daw pong mga, pangalan nito, mga uniforme daw po sa loob po ng Pogo Hub, uniforme daw po ng US Army, or uniforme daw po ng sundalo ng Amerika. E kitang-kita naman mga kababayan na yung mga pinakitang picture dito, uniforme ng mga, Chinese yan eh. Di ba? Itong Joey Cruz na to, hindi na nga naliligo, tatanga-tanga pa. Oh, kababaeng tao, mukhang hindi naliligo. Sabi ni Joey Cruz, hindi naman ano yan eh. Ano ba sabi niya? Hindi naman Chinese uniform yan eh. Uniforme ng Amerika yan eh. Anong tawag mo dito? Oh, ligo kasi minsan pag may time. Para medyo makaroon po tayo ng common sense ng konti. Nililito niyo na yung mga tao eh. Ang tawag mo diyan? Ano yan to, no? O, sige. Takero, wag ganon. Yung mga kaibigan kong DDS magaling. Yun sabi nila. Okay, tama sa Kuya Inar. Di, magaling nga sila. Oh, puntahan mo yung Facebook ni Joey Cruz. Ang sabi niya doon, yung mga uniforme daw po na nakita po sa Pogo Hub, uniforme daw po ng military ng Amerika. Napakatalino nga. 'Di ba? Anong kabit? Kabit ba 'yon? Joey Cruz, kabit ba 'yon? Wag ganoon. Oh, sabi ni Banat Boy, pagkatapos magkusot ng labahin ng comment sa politics. 'Di ba? Anong kabit? Kabit ba 'yon? Hindi. Sige na. Natagpo ang hinihinalang military badge. Nitong nakaraang 2 araw na raid, 6 na Chinese military uniforms na ang narecover sa Pogo Hub. Ipinakita ng News 5 ang mga larawan ng uniforme sa military expert na si Jose Custodio. At ayon kay Custodio, posibleng lihitimo nga ang mga ito. Eksklusibo namang nakuhanan ng News 5 ang 25 rounds ng bala ng baril sa Building 34 ng Pogo Hub. Una nang sinabi ng PAOK na iniimbestigahan nila kung may patayang nagaganap sa loob ng compound. Ito'y matapos makita sa cellphone ng umano'y Chinese Pogo torturer na si Wu Lifeng ang mga litrato ng ilang bangkay. O kita nyo mga kababayan, di ba? Ito po ang isang example ng Duterte legacy. May patayan na pong nangyayari sa loob mismo ng Pogo Hub. Di ba? Thank you. Maraming salamat Duterte, no? Binaboy mo yung Pilipinas. Sa inyo kay Joey Kabit. Ano ba? Bakit ba puro kabit si Joey? Ano ba? Kabit ba yon? Kabit ka daw, oh. Sabi nila. Confirm ba yan? Baka mamaya, ma-cyber libel tayo dito. Walang yan itong mga to, no? Natuklasan din ang isang dismantled na 9mm pistol at ilang sex toys. Pinasok rin ngayong araw ang panibagong working area. Bukod sa mga computer at cellphone, may nakitang mga vault. May pekeng dollar money rin at sangkatutak na SIM cards. Maraming ID at Chinese passport din ang tumambad sa mga otoridad. May 2 expired alien employment permit at kwarto na may Chinese flag.
Natuklasan din ng isang KTV na may second floor na itinuturing na sex area. Nagkalat dito ang ilang underwear at mga kondom. Tiniyak naman ng CIDG na wala ng tao sa loob ng mga gusali sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Porac Hub. Para naman kay Defense Secretary Gilbert O, di ba? Ganyan po binaboy po ni Digong ang Pilipinas. Tsaka nakakagulat dito mga kababayan, itong mga DDS po na katulad nga po nila SAS, nila Joey Cruz, 'di ba? Harap-harapang pambababoy po sa Pilipinas ang ginawa ni Digong. Hanggang ngayon, tinanggalan ninyo ng common sense yung mga sarili ninyo at saka critical thinking yung mga bunganga ninyo, 'di ba? Para lang ipagpatuloy yung pagiging DDS ninyo. 'Di ba? Ang pinoprotektahan niyo na dito hindi po Pilipinas, si Duterte na. Tulad nga po na sinabi ko mga kababayan, para po maging DDS sa panahon na to, kailangan mong tanggalin yung common sense, kailangan mong tanggalin yung critical thinking para magpatuloy po na suportahan si Digong. Bobo na lang po at utak-ipis na lang po ang magpapatuloy na suportahan si Digong regarding po sa Pogo. Hindi nga, di ba? Bobo na lang po mo susuporta dito sa Pogo. O kaya minsan kasi kayo mga DDS kayo, ligo-ligo din pag may time. Wala yan. O ito, sabi ni Gibo. Teodoro, banta sa national security ang mga sindikatong ito na nagpapanggap umanong POGO workers. Dapat na umanong wakasan ang mga ginagawang krimen ng mga sindikatong ito sa ating bansa na nagpapababa umano sa ating financial standing at nagdudulot ng kasamaan sa ating lipunan. O di ba? At alam nyo kasi mga ka-streetwise, no? Alam nyo kung nung nakakagulat dito. Nung habang nire-research ko nga po itong Pogo na to, alam nyo ba na hindi po pabor ang China dyan? Ito na ba yun? Ito, sabi niya dito, Duterte rejects China call to ban Philippine online gaming. So, di ba? Philippine leader says online gaming a boon to economy, but report shows hundreds of million in uncollected taxes. Yan galing Al Jazeera, Al Jazeera News, di ba? So ngayon mga kababayan kasi, so basahin lang natin to, no? Okay. Philippine President Rodrigo Duterte said on Wednesday that while he was not a fan of online gambling, he was not willing to ban the business as China has urged because of the risk of the country's economy. Kita nyo mga kababayan, pinagbabawalan na po at nagbigay na nga po ng babala ang China kay Duterte na wag mo na papasukan yung Pogo kasi magugulo lang kayo. Pero ang sabi ni Duterte, 'di ba? Ito daw po ay risk sa economy kung ibaban daw po yung Pogo. Ang tanong, ito nga yung tanong natin dito, 'di ba? Continue natin. Duterte, who backed the Philippine gaming regulator move in late 2016 to license internet gambling, said he would not have allowed this stupid activity if there were plenty of jobs available. Okay. So ngayon mga kababayan, 2016 mga ka-streetwise, pinasok po yung Pogo ng Pilipinas. At si Duterte po ang nagpasok dyan. So kung kailangan po talaga natin ng pera galing sa Pogo, bakit 2021 pa tayo nagkaroon po ng batas para magkaroon po ng tax sa Pogo? So saan napunta po yung tax ng Pogo mula 2016 hanggang 2021? Sakto mga kababayan, di ba? 2021, kung kailan malapit na matapos yung termino ni Digong, doon lang po nagkaroon po ng malinaw na taxation yung Pogo. Di ba? At mga kababayan, ito yung medyo nakaka-intriga dito eh. Ang nakaka-intriga kasi dito mga kababayan, ito eh. Okay. Gibo rejects Duterte's defense post offer. So nangyari po ito 8 years ago. So ibig sabihin nito, 2016. Di ba? Gilbert Gibo Teodoro turned down the offer to head of Department of Defense. So DND rin pala, no? Okay? President Duterte revealed on Thursday. Di ba? So mga kababayan, ngayon malinaw na ngayon kung bakit po tinanggihan ni Gibo yung offer ni Digong. So magkaiba po talaga ang prinsipyo ni Gibo sa prinsipyo po ni Digong. Kung baga si Digong ay pabor po sa Pogo, si Gibo naman ayaw. Tapos si Digong naman ay pro-China, si Gibo naman hindi. So buti na lang may Gibo tayo ngayon. 'Di ba? Wala tayong aasahan kay Sara Duterte, wala tayong aasahan kay Amy Marcos,
Ubuti na lang kamo mga kababayan, meron tayong Gibo Teodoro na sumusuporta po sa mga layunin po ng ating presidente. Di ba? So, ang medyo bad trip kasi dito mga kababayan, di ba? Paano nagkaroon ng Duterte legacy kung puro kababuyan lang naman pala yung nangyari sa Pilipinas? Isipin ninyo nung pumasok yung Pogo, di ba? Nagkaroon ng prostitution. Lumala yung scamming. Di ba? May torture, may patayan. Ito ba yung Duterte legacy na sinusuportahan ng mga DDS ngayon? Di ba? At tama ka dyan, Infinite Streams. Hindi plastic si Gibo Teodoro, kaya niya tinanggihan. Malinaw dito mga kababayan no, na si Gibo Teodoro, hindi siya after, hindi siya nag-ahabol ng kapangyarihan, ng sweldo, or impluwensya sa gobyerno. Hindi niya inahabol yan. Wag lang siya maging plastic. Di ba? So yun mga ka-streetwise nyo. So dyan po sa 700 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito? Na sinabi na nga po talaga ni Gibo Teodoro na national threat na po ang Pogo na pinapasok nga po ni Digong. Kasi parang ang lumalabas kasi dito na sinisisi ni Gibo si Digong. Kasi parang kanya nang labas dito eh. Diba kung di mo pinapasok yung Pogo sa Pilipinas, wala tayong national threat. Diba? So yun mga kababayan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre mga kababayan, walang katapusang taos-pusong pasasalamat po sa patuloy po na pagsuporta po sa ating munting channel. So thank you po mga kababayan, no? At syempre kung wala po kayo na nanonood sa akin, hindi rin po ako magpapatuloy po dito. So thank you mga kababayan, maraming salamat po talaga sa inyong patuloy po na pagsuporta. So thank you mga kababayan, salamat po no.